muscular. Chillax, chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang. So ito mga ka-chillax, ang kanyang top card. Test ride na natin. So ating test ride ngayon ay habang ibabalik na natin. So 38%. Kanyang odometer 60 kilometers. Ayan. So ngayon nakapark para safe tayo. Pag bigla mo na throttle o accelerator. Kaya importante na nasa park siya. So ito mga ka-chillax, sa Osmeña Highway na tayo. Full throttle. 35, 39. Full throttle tayo 43, 48, 50. Ang galing, ang galing. So yan 50 tayo. So medyo alalay lang tayo. So 49 to 50 Osmeña Highway mga ka-chillax. So yun, at least nakita nyo agad ang ating top speed. So ito makikita nyo mga ka-chillax, no? Tulay tayo. Akyat ng tulay, yan, 32. So bumabagal siya. Ako may timbang na 165 pounds or 80 kilos. Ayan. So may konting pagbagal siya pero kayang-kaya naman niya ang akyatan. So meron pa tayo isa akyatin doon. So papakita ko rin sa inyo ang kapasidad nito ating Tromox PESGO Plus. So ito may packet na naman tayo dito. So makikita nyo yung level ng akyat, di ba? So yan Sabi kung kaya bang umakyat ng PESGO Plus, ako'y nasa 80 kilos. Ayan, 36. So bumabagal siya, 35, 30. So not bad, kahit pa paano decent naman yung kanyang ang kanyang pag-akyat. 24, at least nakaakyat pa siya. O, diba? Yan ang ating PESGO Plus. So pagdating naman sa handling, kasi ang maganda sa mga legit at branded na mga e-bike tulad ng Tromox ay napakaganda ng handling. Yung kanan at kaliwa mo, very precise and very accurate. Tsaka parang wala siyang di ba? Iba parang may mali Dito yung alignment niya, maganda naman ang alignment. Then pagdating naman sa kanyang suspension, dahil ito ay dual suspension, yung harap at likod nito ay napakaganda. Hindi siya matagtag. Maganda ang riding comfort niya. So yun. Then ano pa ba? Handling. Ayun, pagdating naman sa braking, ilang beses ako biglang pumreno yung aking ang sasakyan sa harapan ko. Ito naman ay makapit ang preno, napakalakas. Wala man to ABS. Dahil minsan sobrang preno ko talagang nag-screech siya, pero hindi naman importante doon kapit na kapit dahil ito ay disc brake front and back. So ito yung kaya ang ganda talaga pagka branded ang inyong pinipiling. So preno okay, suspension, and pagdating naman sa tires, nasubukan ko to, umuulan, umaambon, makapit naman ang kanyang gulong. Ang gulong na gamit nito, mapa-asphalt man, mapa-semento, okay na okay. So ito meron na naman tayo meron na naman tayo akyatin dito. Ayun kita nyo, paakyat to So tingnan natin kaya ito makyat. Ito ating PESGO Plus. Ayan akyatan 25. Yan medyo umano pa nga itong motor sa harapan natin, hinihinto. So kahit pa paano, walang problema sa sakyatan. Very smooth lang, hindi kanya bibitinin.
mga kurba-kurba. Kung kayo ay mahilig kapag isa. Yan, sakto-sakto sa inyo. So ito yung maitutulad ko sa kay Dax tsaka kay Zoomer. Parang ganito yung formahan. Pero feeling ko lang, parang mas matangkad ng konti. And pagdating sa arangkada, sa torque, mas torque ito ng konti compared dun sa Dax, sa Honda Dax at sa Zoomer. Ika nga, nasa inyo na kung ano yung inyong preference, yung gusto nyo. So, kitang-kita nyo naman ang pag-glide ni Tromox sa streets of Mandaluyong pa yata to. So, ito, nasaan tayo? Quezon City, yan na. Ito na yung heavy traffic, tapos ito akyatan. Ayan, so may akyatan na naman tayo dito. Ayan, so, kayang-kaya naman ang ating akyatan. Oo, diba? Hindi ka mabibitin sa akyatan nito. Itong ating Tromox. Yun lang, medyo traffic na. Tromox. So naghihingalo na ang ating baterya, 13%. Pero siyempre, alalay lang tayo sa pag-throttle ngayon dahil baka biglang biglang bumagsak. So yun. So kita nyo naman sa mga suspension, ang sarap ng feeling dahil hindi naalog yung ulo nyo, diba? So sa mga nagtatanong, dahil baka na kayo puro pros, mga kachilax, ito naman yung nakikita kong cons dito. Para sa akin, dahil ang height ko nga ay 5'8 or 5'9", medyo may medyo may kaliitan. Kaya kailangan ayusin ko yung posture ko na hindi ako mahihirapan. Kasi nga medyo maliit itong itong ating Tromox So adjust ako ng likod ko, ng pag-upo ko. Then ano pa ba? Then yung yung lagayan pala nito. So pansin nyo, wala kang malalagyan, kaya ginawan ko na lang ng paraan to dito sa dito sa likod niya. Para meron ako malagyan ng aking bag. Medyo malaki yung bag ko. Pero ito naman ay merong aftermarket accessories. Para naalala niyo yung Dax. Diba yung Honda Dax ganun din? Parang wala masyadong lagayan. Talagang pang soloista lang, yung mga hindi talaga nagdadala ng marami. Kung magdadala, pwede. Pero isukbit nyo sa likod nyo, or gawa na din kayo ng parang katulad ng ginawa ko. Importante naman talaga, pa nag-i-e-bike kayo, pa nag-i-electric, alamin nyo kung ilang kilometers, kung malubak ba, kung puro paakyat ba. Siyempre, iba yung consumption ng kuryente compared sa patag, di ba? At sa mga yung magandang daan. Kasi kung puro diretso nga, puro lubak-lubak naman, puro hams, di ba? Tsaka pa, reno, akyat, so parang parang kahit pa paano, parang mas hirap yung e-bike yung tumakbo compared sa smooth lang na isang diretso lang, puro highway, puro expressway lang, di ba? Katulad nito, kung puro ganito lang, smooth lang, talagang yung energy consumption mo dito mas konti kumpara sa mga puro akyat, di ba? And syempre, yung pasahero, kung may mabigat yung pasahero, di ba? Syempre, iba din ang iba yung kain nun compared sa sa magaan lang.
So ito, 9%. Dahil puro tayo paakyat eh. So, abot tayo dito. Sa alalay lang. Katulad yan, nagte-30 to 40 kph tayo, ay talagang malakas. Yung medyo matipid talaga, pag gusto nyo makarating, mga 20 to 25, ayan, minimum. Since ito'y walang cambio, kung ano yung throttle mo, yun yung bigay niya. Mahilig tayo pumiga ng pumiga eh. Tama! Tama! So, kaya medyo mas aggressive yung kain. Ayan. Saka pansin nyo, puro tayo dito. Puro incline. Saka syempre, pagka integrated ang signal light, may DRL, pati brake light, iba rin yung consumption nun, kumpara sa talaga. Patay lahat ng ilaw, walang ilaw na ginagamit. Diba? Mas chill. So dahil may pwede dito, madaling sumingit-singit sa mga daan, di ba? Hindi ka masyado hirap sumingit. So yung ating PES Go Plus ay pwede na kayo bumisita dito sa AB Supreme para makabook ng test ride at tingnan nyo. Subukan nyo sa sarili nyo kung gaano kaganda. Magkaroon ng isang Tromox PES Go Plus. Dito lang yan, bisita lang kasi Don Graciano Building, E. Rodriguez, Quezon City. So ilalagay ko na rin dyan yung ating cellphone number para kung meron kayong mga katanungan about dito at saka price ay pipilitin natin masagot lahat ng inyong katanungan regarding dito sa ating PES Go Plus. So ito, nakarating na tayo sa AB Supreme. Diba? Ayan, Ayan. Dahan-dahan tayo. Ayan. Ayan, smooth na smooth, Ayan, So, dito tayo. Balik natin sa kanyang, home base. At huwag kalimutan, syempre, ilagay sa park para kung sakaling nagmamaniobra ka, baka bigla mo matratel, biglang tumakbo pa to. So, ito mga kachilas, gusto ko lang idagdag ng Tromox PES Go Plus ay beginner friendly at syempre magandang gamitin lalo na sa mga very ideal sa mga babae sapagkat ito ay magaan at maganda dito, ito ay fun to drive at gusto ko rin sana mag-follow up dito sa ating sa mga nagtatanong tungkol sa memorandum about light electric vehicles kasi LEV to itong category dito mga e-bikes na to pati yung ating mga pedal assist bikes. So, according do sa memorandum natin, ito ay pa rin, suspended pa rin yung banning of e-bikes. Tapos, sabi na ang LEV ay pwede sa mga bike lanes ng major roads except kung may restriction ng local government. So, dapat alamin nyo din kung ano ang batas dyan sa inyong local government. And, no need for license. Basta't dapat naka-helmet. Siyempre, for safety. Then, basta LEV, lalo na yung may pedal, no need for registration. And lalo na pag ito ay private use lamang. So sana makatulong itong ating munting content. Till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.